Di nyo ba alam na may sariling Biblia ang Katoliko? Basahin niyo ang Biblia, ang buong history ng Biblia. Hindi puro kayo samba sa ribulto. Hindi naman porket samba, pagsamba na bilang Diyos-Diyosan. Hindi ganun, kapatid. Kasi, tandaan natin, kahit sa sa wikang Tagalog, no, sa mga kanta natin, kay Basil Valdez ba yun, yung sinasamba kita? Hindi man yun nangangahulugan na yung kanyang minamahal ay ginawa na niyang Diyos. So, aralin natin ano ba itong termino ng salitang samba. Ito ba ay agad na nangangahulugang pagtrato bilang isang Diyos sa isang bagay o sa isang nilalang? Hindi naman ganon. No, kasi even sa Bible, kapatid, yung worship, ginamit din yun bilang paggalang. Halimbawa dito sa aklat ni Daniel na winorship siya ni Haring Nabukadnezar, no? Daniel 2:46, worship talagang ang ginamit dito sa wikang sa King James Version na Bible. Ito, Biblia nyo to. Sa mga Protestante ito nasalin, no? Basahin natin ano ang sinabi dito sa Bible. Ito. Then the king Nebuchadnezzar fell upon his face and worship Daniel. Kita mo, worship Daniel. And commanded that they should offer an oblation and sweet odors unto him. So, ginawa ba ni Haring Nebuchadnezzar si Daniel na Diyos? Hindi. Kasi kung ididirekta mo siya sa city, kinilala ni Haring Nebuchadnezzar ang Diyos ni Daniel na Diyos, bilang tunay na Diyos. Basahin natin. The king answered unto Daniel and said, of a truth it is that your God, ang God ni Daniel, is a God of gods. Diyos ng mga Diyos, o Diyos sa mga Diyos, and a Lord of kings, and a revealer of secrets, seeing thou couldst reveal this secret. Kaya, in biblical terms, in secular terms, kapatid, ang salitang worship o samba, ginagamit yan sa dalawang magkaibang bagay. No? Pag sinabi mong samba, tingnan ng konteksto according sa gumagawa nito. Like sa amin, ano ba ang turo ng simbahan? Pagdating sa salitang worship, nangangahulugan ba yan na isa lang ang pinapatungkulan? Hindi eh. Kasi nga gumagamit ang simbahan ng iisang term, pero magkaiba ang meaning. Simbahan, yung salitang worship, nahati yun sa dalawa, adoration and veneration. No? Meron pang meron pang yung magkaibang antas ng or degree ng uri ng pagsamba. So, ganyan kasi ang Catholic theology. Tandaan natin, ang wika natin Panginoong Jesucristo sa Juan 7:24, humatol kayo ayon sa aral, wag sa kung ano ang inyong nakikita. Humatol kayo ayon sa aral. Yang sa aral namin, yung salitang pagsamba, hindi isa ang kahulugan yan. So, magtanong muna kayo, ano bang pinapatungkulan nyo tuwing nagsasabi kayo ng salitang pagsamba? Ganyan, kapatid. No, wag kang humatol agad. Kasi, even nga, sabi ko, even secular history, yung salitang pagsamba, ginagamit yan sa magkaiba-ibang iba-ibang dahilan. Sabi ko nga, yung kanta ni Bing Rodrigo ba yan? Yung sinasamba kita, no, ang kanyang minamahal, sinasamba niya. Ibig ba sabihin doon, yung kanyang minamahal, ginawa na niyang Diyos? Siyempre, sinasamba yung mataas ang kanyang respeto sa kanyang minamahal. Yan ang ibig sabihin niyan, kapatid. Again, Daniel 2:46-47, si Haring Nabukadnezar, winorship niya si Daniel. Pero hindi yun nangangahulugan na si Haring Nabukadnezar, ginawa na niyang Diyos si Daniel. Dahil sa 47, kinilala niya ang Diyos ni Daniel na tunay na Diyos at Diyos sa lahat ng mga Diyos. Yun, Brother Wendell, maraming salamat. Hindi lang yan. Kahit sa King James Version, sa 1 Chronicles, chapter 29, verse 20, ito mabasa natin, King James Version ito.
And David said to all the congregation, "Now bless the Lord your God," and all the congregation blessed the Lord, God of their fathers, and bowed down their heads and worshipped the Lord and the King. Ano daw ang sabi diyan? Worship the Lord and the King. Ibig ba sabihin dahil sa King James Version may salitang worship the Lord and the King, ang salitang worship ay pag-Diyos na? Hindi. Dahil kung tingnan natin ang salin sa naturang talata, 1 Chronicles chapter 29 verse 20 sa Good News Bible, ito mabasa natin. Then David commanded the people, "Praise the Lord your God," and all whole assembly, "Praise the Lord, the God of their ancestors." And they bowed low and give honor to the Lord and also to the King. So, ibig sabihin, kahit pala sa Biblia, hindi nangangahulugan, tama Bro John Ray, na ang salitang worship ay pag-Diyos na. Merong worship na ang ibig sabihin ay to honor. Yon ang di alam ng mga sikta na tatag lamang ng tao.